Itong EDSI ay balitang naghiwalay na, no, ang EDSI. Ang grabe ka-close nila sa mga mata ng viewers na sila ay magkatuluyan sa kanilang relasyon, no? Hindi lang love team, kundi sa totoong buhay mayroon silang relasyon, magjowa sila. Ngayon mga kababayan, kumusta po kayo? Saan po kayo ng panig sa buong mundo? Sana po nandyan kayo sa mabuting kalagayan, ligtas sa mga sakit, kapahamakan, at sana ang Panginoon, blessings ng Panginoon ay sumasa inyo palagi. Pag-usapan natin mga kababayan itong hiwalayan, no? Ano ba talaga ang mangyari? Ano ba talaga ang dahilan sa hiwalayan ng isang magjowa, no? Kahit sila ay mayroong closeness, nagmamahalan, ano ba talaga ang kadalasan sanhi ng hiwalayan, no? So ngayon, pag-usapan natin. Number 1, itong caring, no? Kung mahal mong isang tao, pag wala ka itong caring, no? Kadalasan ay hahantong yan sa hiwalayan. Bakit po? Dahil po ang magjowa, kung ang isa walang caring, hindi niya maisip na sa kanyang mga kilos o mga aksyon, mga galaw, mga ginawa niya, masasaktan na pala ang kanyang nobya o nobyo. Yon, masasaktan na pala. So yung sakit na yon ay nandun lang sa puso niya, at maisip niya na hindi siya nag-care sa akin. Baka pagdating ng panahon, kung sila'y magkatuluyan, baka ganun rin ang kanyang gawin. So yun ang sanhi, no? Pangalawa, itong understanding, no? Yung pag wala kang understanding, di ka matutong umunawa, yan din ang dahilan na pag may makita ang pag makita ng isang lalaki o isang lalaki na ganyan ang kanyang jowa, no? Ang kanyang jowa mag-treat sa ibang lalaki parang showy, no? Ganon. Ito hindi ito sa pangyayari na nangyari sa kanilang Beyonce at sa Kalingap Ido. Ito ay sinalaysay ko lang upang malaman kung ano ang sanhi. Number 2 na tayo, no? Yung hindi marunong umunawa, no, sa mga bagay-bagay, no? Pangatlo, yung mga suot, no? Minsan kasi kung sa lalaki, no, hindi siya makapagsalita dahil wala pa siyang full authority, wala pa siyang karapatan na pagsabihan niya ang kanyang jowa na huwag kang masyadong magsuot ng ng sobrang showy, na ipakita na ang lahat, pakita ang pusod, at ang shirt niya ay sobrang maiksi, no? Halos makita ng paa. So gaya rin ng pagsuot ng kanyang damit na sa harap ng publiko halos makita na yung boobs, no? Karamihan ngayon sa mga babae ganon, pakita na ang mga boobs, maliit na lang ang natabunan, ganon. Ang isang lalaki, pag makakita sa kanyang jowa, mahihiya siyang pagsabihan, no? Mahihiya siyang pagsabihan, o kung pagsabihan naman niya yon, hindi naman siya makinig, ganon. Or natatakot siyang pagsabihan, baka magalit, ganon. Or baka sabihing siluso. Pero pag makita na yun ng isang lalaki na ganon, hindi ito sinasabi ko dahil
ito ay ginagawa ni Bianci ha, dahil hindi ako basher ni Bianci. Pinag-usapan ko lang ang dahilan, no, sa hiwalayan ng isang magjowa. Yung mga suot, minsan ang lalaki mayroong discourage na ma-discourage sa kaniyang sarili. No? Dahil maisip niya nga, kung ito'y maging kami na habang buhay, baka ganito rin ang kanyang gagawin. Kasi makaakit ito ng isang lalaki ang kanyang mga panonood. No? Gaya ng hiwalayan din ng ni Rowell, Kalingap Rowell, na pinsan ni Kalingap Rab at saka ni Rachel Morales. Yun si Rachel Morales kasi, mayroon akong nakita na parang walang pahintulot ni Rowell, mayroon siyang video, nagbikini, nag-swimsuit. Parang nailabas lahat ba, no? Oh. Sa ngayong panahon, okay lang yan sa mga babae ngayon. Ang problema lang doon sa lalaki, kung siya ba ay mayroong full trust sa babae, sa kanyang jowa, na kung ganyan ang kanyang mga panood. So mayroong lalaking ganun, na pag ganyan ang suot sa kanyang jowa, kinikim-kim niya na hindi ito magandang babae ito. Kasi yun si Rachel Morales, nakita ko sa video, mayroong video siya na upload na parang naligo sa isang swimming pool at saka nakabikini lang, para bang foreigner ganun. Iba tayong mga Pilipino nakabikini lang, pagkatapos ang kanyang boobs ay halos gamay, kunti na lang natabunan ganun. So si Rowell, mayroong sinasabi sa kanya na ganun, pero lang, parang hindi na lang tinudo ni Rowell pagsalita, dahil baka may sabihin pa siya, mabahas pa siya, or pagsabihan pa siya na ganun, siluso, ganun. Pero talaga ang lalaki ganyan, mga kababayan. At ito, tips ito sa mga kababaihan, yung caring kasi sa mga babae, lalo na mayroon kang jowang lalaki, kailangan kayo mayroon kayong caring. At saka huwag ninyong may jowa na kayo, huwag kayong magdamit na parang ipakita na lahat, parang foreigner. Hindi pwede yan sa atin. Kung gawin mo yan, talagang ma-discourage ang jowa mo. Hindi na kayo 100% na tiwalaan, ganon, mawala ang trust niya. So ganon. So hindi naman to sinabi ko dahil ginawa ito ni Beyonce, no? At saka ito ring yung chat. So minsan pag mag-chat, mayroong chat galing sa jowa o tawag, kailangan ma-replyan mo yon or masagot mo, ganon. Kasi para ang relasyon niyo walang pagdududa, or walang pagdududa na baka hindi niya ako mahal, ganun. O pag mayroong invitation na may time, pwede rin mapayagan na lumabas, ganun, dahil magjowa na kayo, ganyan. Kung pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa future, dahil malaga yan, kailangang makinig kayo sa jowa mo na ganito pala, ikaw ang bahala dahil mahal kita. Kung yan ang plano mo, kung totoo ka sa akin, totoo ang pag-ibig mo sa akin, ay walang problema yan, ikaw ang masusunod, ganon. Huwag ka nang mangarap na abutin mo pa na ilang taon o ilang pa, dahil ganon, hindi mo na makpakinggan ang mga advice at payo ng iyong jowa, no? So yan ang dahilan, mga kadalasan, mga kababayan, sa paghiwalayan. Kasi mangyari niyan, ang lalaki kinikim-kim lang niya na lahat ang mga bagay-bagay, pagkatapos may plano na siyang hahanap ng iba, ganon. So makinig sa mga advice sa boyfriend, no? At saka kung ano ang kanyang mga advice, yon ang pakinggan, at huwag suwayin
dahil yun ang dahilan na siya ay discourage, masasaktan, yung dahilan na sa ganitong paraan magkahiwalay kayo. So maraming salamat mga kababayan sa iyong panonood sa aking video. Hanggang sa muli po, God bless po sa inyong lahat. Bye bye po sa inyo, at sana po ang buong may kapal ay palaging magbigay sa inyo ng panalangin kahit saan man kayo sa mundo, mga OFW or dito sa Pilipinas o sa alinmang bansa. Sana po ang blessings at ng Panginoon ay sumasa inyo, at ang panalangin, mabuting pangatawan, walang sakit ay sumasa inyo palagi. Hanggang sa muli po, bye bye po sa inyo. Bye bye po.